Hello po mga kamisteryo. Bago ko po simulan ang ating kwento, nais ko po muna kayong anyayahan na mag-subscribe sa aming channel. Sa ganito pong paraan, masusubaybayan po ninyo ang iba pa naming mga nakakatindig balahibong kwento. Maraming salamat po at simulan na natin ang kwentong Kababalagan. Isang magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Lalong-lalo na sa inyo, Misteri. Bata pa lamang po ako, ninanais ko ng tumulong para sa aking pamilya. Isa sa nakita kong paraan ay gamitin ang talento ko sa pagkanta. Namana ko po ito sa aking ina. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang tinig niya. Kumakanta habang nagluluto, naliligo, naglilinis ng bahay. Para pong musika ang araw-araw namin noon. At simula nga po noon, hindi na ako tumigil sa pagkanta. Mula sa eskwela, sa birthday party ng kamag-anak o sa mga karaoke tuwing piyesta. Para sa akin, ang boses ko ay regalo. Pero Misteri, hindi ko inaasahan na ang paborito kong hobby at pinagkakakitaan ko ay siya ring magdadala sa akin sa isang karanasang hindi ko malilimutan. Isang kwentong halos magpahamak ng buhay ko. Ako nga po pala si Myra at sana po ay inyong tunghayan ang nakakakilabot kong kwento. Nasa edad 26 po ako noon, Misteri. Samot-saring contests, gigs at events na po ang nasalihan ko. Hindi po para sumikat, kundi para kumita. Para makatulong sa pamilya ko. Ako po kasi ang breadwinner. Nag-aaral pa ang kapatid kong si Isa. At kahit may trabaho naman po si tatay bilang karpintero, alam kong kulang pa rin yun. O tay, gabi na. Bakit gising pa kayo? Inaayos ko lang itong upuan natin. Sayang naman kung tuluyang masisira. Mareremedyohan pa naman ito, anak. Kayo talaga, tay? Kaya nga ako nagtatrabaho ng maigi para makapagpahinga kayo ng maaga. Tapos hanggang dito ba naman sa bahay nagpapagod pa kayo? Sos, eto naman. Magaang na trabaho lang naman ito. At saka libangan ko na rin ito. Alam mo naman, mas masarap matulog pag alam mong may nagawa kang kapakinabangan. Gabi na po iyon. Nakaupo si tatay sa lumang bangko sa may bakura namin. Mahilig po siyang magkumpuni ng mga bagay. Sa kanya ko rin po namana ang pagiging masinop. Bawat gamit, sinisigurado niyang tumatagal. Maya-maya po ay sumilip na si nanay sa bintana. Melchor! Myra! Ano bang ginagawa niyo dyan? Ang lamok-lamok sa labas. Hindi pa ba kayo matutulog? Asya, sige. Papasok na kami. Halika na, anak. Bukas ko na lang itutuloy ito. Mukhang miss na ako ng nanay mo Tatay talaga. O sige po, matulog na tayo. Nag-umpisa po ako bilang clerk sa isang maliit na hotel sa amin noon. Sa gabi, sumasali ako sa mga patimpalak sa barangay. At doon ko nga po napagtanto na may halaga pala ang boses ko. Hindi lang sa palakpakan, kundi sa talent fee. Hanggang sa may mga nakilala na akong banda, mga musikero, at doon na nagsimulang umikot ang mundo ko sa mga tugtugan. Nag-resign po ako sa hotel at tinutukan ko ang pagkanta. Sa mga kasal, binyag, birthday, corporate event, kahit nga sa mga lamay kung minsan, basta may kita, sige lang.
Isang gabi, habang kakatapos lang ng gig namin sa resto bar, nakaupo ako at nagpapahinga. Nagre-relax habang naghahanda na ring umuwi. Nilapitan ako ni Jake habang kausap ko ang sarili ko. Uy dude, nakabusangot ata yung mukha mo ah. Mukhang may problema ka na naman. Ay naku, hindi na ata ako mauubusan ng problema. Saan kaya pwedeng mag-donate, no? Kung pwede lang di ako na yung naunang mag-donate no. Pero ano ba yung problema mo? Bayaran na ng tuition ng kapatid ko. Nakaipon naman na ako ng pambayad. Kaso may additional fees kasi graduating na. Ganon? May konti naman ako rito. Gusto mo, pahiram ko muna sa'yo. Ano ka ba? Alam mo naman na ayoko nang may utang. Na-trauma na ako dyan. Grabe ka naman. Hindi naman ako 5'6" na tutubuan ka no? Basta, wag na. At saka ayoko ring makabala sa'yo. Pero salamat Naisip ko, kailangan ko pa talaga ng racket Kaso ang tumal ngayon. Hayaan mo, kapag may nabalitaan ako, ikaw agad ang una kong sasabihan. Uy talaga, promise yan. Salamat. Matagal ko nang kabanda si Jake Misteri. Keyboardist namin siya at minsan nagbubukalista rin. May mga panahon kaming dalawa lang ang magkasama sa gig, pero sapat na yon. Bagay din kasi yung boses namin kapag ako yung main vocals at siya naman yung second voice. At bukod roon, magkasundo rin talaga kami. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa aming bakuran at naghihintay ng oras bago ang trabaho ko sa gabi, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa bagong numero. Hello? Myra Ortega? Ako nga po. Sino po sila? Ako si Adora. Matagal na kitang napapanood kumanta sa mga video at isang beses noong nasa Maynila kami. Naisip ko sanang kunin ka para sa kasal ng aking anak. Ay, Ma'am Adora, salamat po. Kailan po ba ang kasal at saan po ito gaganapin? Sa 8 araw ng Agosto, sa aming bayan sa Leyte. Leyte? Medyo malayo po pala yung venue. Huwag kang mag-alala, iha. Kami na ang sasagot sa pamasahe mo. Pati na rin sa tutuluyan mo at pagkain. Ang kabuuan ng bayad ay mas mataas kaysa sa normal. Gustong-gusto ka kasi ng anak ko. Hindi raw makukumpleto ang kasal kung hindi ikaw ang kakanta. Kaya sana pumayag ka, iha. Ay, sige po. Wala naman po akong ibang event sa petsang yun. Ipadala nyo na lang po sa akin yung buong detalye. May event host na rin ho ba kayo? O gusto nyo pong ako na rin ang mag-host? Meron na kami. Ang tanging hiling lang namin ay marinig ang tinig mo. Salamat, iha ha. Aasahan ka namin. Nagulat ako, Misteri, sa laki ng kanyang offer. Libre na ang biyahe, tutuluyan at pati ang pagkain. At hindi na ako mag-aalala sa kahit ano kundi sa performance ko na lang. Sa dami ng gigs na nasalihan ko, ito na yata ang pinakakompletong alok. Jake! Jake! Uy, anong meron? Parang ang saya-saya mo ah. May racket na ako. Sama ka sa akin, 2 tayo. Malaki ang offer. Talaga? Bakit? Hindi mo ba kayang mag-isa? Sayang naman kung sasama ako. Di may kahati ka pa. Ano ka ba? Gusto ko talaga ng may kasama, no? Medyo malayo sa Leyte. Alam mo naman na hindi ako umaalis ng ganong kalayo, diba? Sige na, please. Ang layo nga ano. Sige, medyo delikado nga pag mag-isa ka. Sasamahan na kita. Yes, salamat. 2 linggo na lang tapos babiyahin na tayo. Ay, mababawasan na rin yung iniisip ko. 1 linggo bago ang alis ko, nag-ayos ako ng gamit at nagpaalam kina nanay at tatay. Tay,
may sasabihin po ako. Oh, ikaw pala. Ano ba yon? May racket po ako ulit, kasal. Pero sa Leyte po. Late? Anak, ang layo naman nun. Oo nga po eh. Pero kasama ko naman po si Jake. Wala po kayong dapat alalahanin. Kilala ko naman si Jake. Alam kong maaasahan siya at matino naman. Pero sigurado ka ba? Wala ka na bang ibang makitang mas malapit? Alam mo naman na hindi kami mapalagay ng nanay mo kapag malayo ka. Tay, okay lang naman po ako. Magandang oportunidad po ito. At saka malaki yung bayad. Pampuno na rin po sa tuition ni Isa at saka sa mga gastusin dito sa bahay. Sige. Basta mag-iingat ka ha. Mag-text ka palagi. Huwag ka masyadong magtiwala kahit kanino. Kahit mukhang mabait. Opo tay, promise. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa? Natahimik kayong bigla dyan Etong anak mo, may racket daw sa Leyte. Leyte, ganoon ba? Mag-iingat ka anak, malayo-layo pala iyan. Opo nay, huwag kayong mag-alala. Kasama ko naman po si Jake. Si Jake, yung poging kasama mo. Baka mamaya pagbalik mo maging mag-asawa na kayo. Nanay naman no, kaibigan ko lang po yun. Dumating ang araw na sinabi ni Ma'am Adora. Nagkita kami ni Jake sa terminal. Sumakay rin kami ng Roro at napag-alamanan kong unang beses pala yun ni Jake. Natawa pa nga ako sa kanya dahil nahilo at masuka-suka pa siya sa biyahe. Pagbaba namin ay naghanap na lang kami ng taxi patungo sa eksaktong lugar na binigay ni Ma'am Adora. Habang bumababa kami ni Jake mula sa taxi, may sumalubong sa aming isang lalaki na nagpakilala bilang Tapar. Sinamahan niya kami patungo sa hotel kung saan gaganapin ang kasal. Pagdating doon, sa harapan pa lang, hindi ko na maiwasang mapanganga sa ganda ng lugar. Ang Grand Emerald Hotel, isa daw sa mga pinakakilalang hotel sa Leyte. Mystery, mula pa lang sa labas, ramdam mo na grande ang tema nito, puti at ginto. Ang bawat sulok ng gusali ay may gintong accent, mga ukit sa haligi, mga frame ng bintana, at pati ang mismong signage ng hotel ay tila binudburan ng alikabok na ginto. Wow! Ang ganda! Bulong ko kay Jake habang papasok kami sa napakalaking entrada ng hotel. Ang abot kisame na pintuan ay yari sa salamin at may mga palawet na kristal na tila bituin na nahulog mula sa langit. Grabe, talagang napakaganda. Hindi ako makapaniwala na dito gaganapin yung kasal ng kliyente mo. Ang ganda, pangmayaman. Pagpasok namin sa loob, agad kaming sinalubong ng malamig na hangin at ang napakalawak na lobby. Sa gitna, nakabite ng isang dambuhalang chandelier na gawa rin sa kristal, tila isang korona ng liwanag. Ang mga haligi ay nililok at pinintahan ng gintong detalye at ang sahig misteri yari sa marmol na kumikintab sa ilalim ng ilaw. Ang sosyal, grabe. Ang yaman siguro talaga ni Ma'am Adora. Bonggang-bongga. Pag ako kinasal, ganito rin ang gusto ko. Seryoso? Ganito pala ang dream wedding mo? Yung engrande talaga ha? Mukhang kailangang magsipag ng husto ng groom-to-be mo Siyempre, pangarap lang naman yun, no? Alam ko naman na pangmayaman lang to. Ay nako, bakit ba napunta sa akin ang usapan? Ni boyfriend wala pa nga ako. Kasal pa kaya? Tara na nga, pumasok na tayo. Matapos naming mag-check-in, tumuloy agad kami ni Jake sa venue ng kasal. Isang ballroom na mas malaki pa sa basketball court ng munisipyo. Sa harap, may isang mataas na stage
na pinalamutian ng puting bulaklak at gintong kurtina. Ang mga ilaw ay malalambot ang tama at ang paligid ay puno ng hanging may halimuyak ng rosas at lavender. Ang mga upuan ay may balot na puti at gintong laso sa likod. Sa bawat mesa, may centerpiece na binubuo ng kandila at mga sariwang bulaklak. Ang buong lugar misteri ay tila sinadya parang sa isang fairy tale wedding. Habang kami ni Jake ay nag-aabang sa lobby ng hotel, bigla akong nakarinig ng isang pamilyar na boses na tumawag sa akin. Myra, ikaw na ba yan? Mabuti naman at nakarating ka na. Ang sabi ng boses. Lumingon ako at nakita ko ang isang magandang babae. May edad na pero mukhang sosyal ito. Hello po, Ma'am Adora. Kamusta po kayo? Tanong ko habang kami ay nagyayakapan. Okay lang ako, Iha. Salamat sa pagdating mo, ha? Nandito na ba ang mga gamit mo? Oo po, ma'am. Nandito na po. Si Jake nga po pala, kabanda ko. Ah, nice meeting you, Jake. Welcome kayo sa Grand Emerald Hotel. Sana maging komportable kayo rito. Pagkatapos naming mag-usap, pinakilala kami ni Ma'am Adora kina Arman at Belica. Sila ang dalawang ikakasal. Nakita ko agad ang kanilang kagandahan at kagwapuhan. Si Belica ay may mahabang buhok na itim at parang kay dulas-dulas. May mga mata na parang mga bituin sa langit. Si Arma naman ay may matipunong katawan at may mga mata na parang mga dagat na malalim. Matapos noon, sinabihan kami ni Ma'am Adora na mayroon kaming sariling kwarto na pwede naming pamalagian at paglagyan ng aming mga gamit. Dumiretso na kami roon at doon kami nagpahinga saglit. Misteri, pati yung kwarto, napakaganda at may mga gamit na napakalambot at komportable. Ang ganda ng kwarto. Talagang napakaganda ng hotel na to. Oo nga at ang bait pa ng mga tao no, nakakatuwa sila. Excited na ako mamaya. Ang lambot ng kama. Hoy, anong kama ka dyan? Diyan ka sa couch no, diyan ka matutulog. Ano? Ang laki-laki ng kama na to tapos mag-isa ka lang. Paano naman ako? Ang liit-liit ng couch eh. Swerte ka. Anong gusto mo? Sa couch o sa sahig ka? Sige na nga, sa couch na lang. Dumating na nga ang pasado 10:00 at nagsimula na ang kasal. Sa totoo lang, misteri. Ngayon lang ako naka-attend ng kasal na ganitong oras nagsisimula. Kadalasan po kasi, tapos na ang seremonya kapag ganito ng oras. Pero dito, paumpisa pa lang. Nasa gilid kami ng stage noon, misteri. At nagsimula na akong kumanta ng una kong kanta habang naglalakad ang groom papunta sa altar. Di ko inakalang darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Badhala, naubusan ng bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di may tamang tadhana? Habang kumakanta ako, nagsimula na silang maglakad. Sadyang napakagwapo ng groom. Kumikislap ang mga mata. Napakatangos ng ilong at naka-half pony pa ang buhok. Mahaba po kasi ito at ang ayos niya parang artista sa fantasy series. Sumunod namang lumakad ang bride. Hindi ko maipaliwanag, misteri.
Parang diyosa sa sobrang ganda. Parang model sa international fashion show. Kumikinang ang gown niya, napakagara at mukhang mamahalin. Sinubukan kong lumisan at tumigil ang buntot nung ako'y ituro mo. Siya ang panalangin ko. Mystery, hindi ko alam kung namalikmata lang ako. Parang nakita ko na nagkaroon ng buntot si Belica. Mahaba, puti at gumagalaw pa. Pero sa isang iglap, nawala rin ito. Uy, Myra, anong buntot? Nakalimutan mo ba yung lyrics? Di ba dapat mundo yun? Sorry. Oo, nakalimutan ko. Halata ba? Hindi naman, pero ako, syempre, nahalata ako. Hindi na lang ako nagpahalata at pinagpatuloy ko ang pagkanta. Isa pa sa mga napansin ko, Mystery, yung mga bisita. Parang hindi karaniwang gown at barong ang suot nila. Yung mga babae, mahahaba nga ang mga kasuotan, elegante. Pero parang gawa sa telang hindi ko mawari. Parang yung iba, balat ng tupa. At yung iba naman, balat ng kakaibang hayop. Tapos, yung iba, may pakpak sa likod. Tapos yung iba, may palikpik sa manggas ng mga damit nila. Hindi ko alam kung kasal ba ito o costume party. Yung mga lalaki naman, may mga suot na sungay. Yung iba parang usa at yung iba naman mas malalaki pa. Pero kahit ganun, sa sobrang gagwapo nila, hindi mo na yun iisipin pa. Pati nga yung mga matatanda, mukha pa ring artista. Alam mo, ang tamang salita lang para sa kanila, mga maharlika. Napansin ko rin, halos lahat may tato. Pero hindi itim o asul gaya ng karaniwan. Ang kulay nito sa kanilang balat ay ginto at puti. May mga simbolo na hindi ko maintindihan, pero maganda naman, bagay sa kanila. Habang tumutugtog ang musika, bigla kong napansin ang isang matandang dumaan sa pinakadulo, malapit sa entrance ng venue. Isa itong matandang lalaki. May mga mahabang balbas, ermitanyo ang itsura. Nakasombrero, mahabang damit, medyo marumi. Halatang hindi siya kabilang sa seremonya. Para bang may sinasabi siya sa mga tingin niya. Iniangat niya ang kamay niya na para bang tinatawag ako. Pero biglang dumaan ang waiter sa harapan ko at pagtingin kong muli sa matanda, wala na siya. Biglang naglaho, kaya napakunot na lang ang aking noo. Lumapit sa akin si Jake. Seryoso ang muka. Di mo ba napapansin? Parang ang weird ng kasal na to. Hindi ako mapakali. Sumang-ayon ako sa kanya, pero binaliwala ko na lang. Kailangan ko kasi yung trabaho at higit sa lahat, kasal naman nila to. Wala naman kaming karapatang pakialaman ng tema na gusto nila. Hanggang sa may isang lalaki ang lumapit sa akin. Gwapo, maputi at matangkad. Parang model. Hindi, parang anime character. Nakaitim tapos chinito. Mapula yung mga labi. At ang buhok niya, medyo kulot, abot balikat. Magandang gabi, Myra. Di ko mapigilang lumapit sa'yo. Ganda-ganda kasi ng boses mo. Ako nga pala si Stefan, pinsan ni Arman. Thank you po sir. Natutuwa po ako na nagustuhan niyo po yung kanta ko. Itong gusto ko talaga. Ang sarap siguro kung gabi-gabi kong maririnig yan. Nga pala, ito, kainin mo.
Para sa'yo talaga yan. Gawa yan ng mama ko. Thank you po sir. Pero mamaya na lang po siguro. Tatapusin ko po muna yung set. O sige, sana matikman mo ha. Gawa yan ni mama. Pagtingin ko sa inabot niya, isa itong cupcake na nakalagay sa kahon. Itim ang kulay at may gintong sprinkle. Kakaiba ang itsura, pero mukha namang masarap. Dark chocolate siguro, sabi ko sa sarili ko. Ngumiti naman ako sa kanya, bahagyang nahihiya. Ang mga titig kasi niya misteri, may laman. Hindi ako makapaniwala na mapapansin niya ako. Kasi kung sa itsura lang, magmumuka akong alalay kapag katabi ko siya. Pero aaminin ko, para bang mas ginanahan akong kumanta pagkatapos noon. Habang nagpapahinga kami, tumuon ang atensyon ng lahat sa kasal. Taimtim ang mga bisita. Pero may isang bagay na hindi ko malilimutan. Misteri, kinuha ng pastor ang isang buhay na manok. Hinawakan ito sa harap ng groom at bride. Maya-maya, kinayod nito ang leeg ng manok. Tumulo ang dugo, isinalin sa wine glass at iniabot sa groom at bride. Ang dalawa, ininom ito. Pucha, Myra, hindi yan normal ha. Ano ba itong napuntahan natin? Kulto? Oo nga Jake, nagulat rin ako. Pero baka naman tradisyon lang nila yan. Hindi naman kasi lahat Catholic o Christian eh. Ewan ko sa'yo. Pero hindi ka ba nagtataka? Sa lahat ng tao dito, parang tayo lang yung nagulat. Ang dami ko nang napuntahang kasal sa iba't ibang probinsya. Oo, nagkakatay sila ng manok o baboy. Pero sa reception, hindi sa mismong seremonya. Kasal naman nila to. Wala tayong magagawa. Sige na, sumisenyas na yung babae. Next song na daw. Wala nang nagawa si Jake at bumalik na siya sa pwesto at tumugtog muli. Matapos ang dalawa pang kanta, lumapit muli si Stefan. Nag-abot siya sa akin ng sobre. Makapal. Pagbukas ko, malaking pera. Sa tansya ko, 100,000. May nakasingit pa nga na kwintas at may diamante pa. Ay, naku sir, ano ho to? Ito na ho ba yung bayad? No. Para sa'yo lang yan, Myra. Tip ko yan sa'yo. Napakaganda kasi talaga ng boses mo. Sir, sobra-sobra naman po ito. Lahat ibibigay ko para sa'yo. Sana hindi ito ang huling beses na maririnig ko ang boses mo. Gusto kong malaman mong welcome ka sa bahay namin. Pwede kang magstay ng ilang linggo. May trabaho pa po kasi ako sa amin po sa Manila. 2 araw lang po talaga yung naipaalam ko. Well, I hope mapag-isipan mo. Pag-alis ni Stefan, agad lumapit sa akin si Jake. Pinakita ko naman sa kanya ang tip. Tuwang-tuwa na sana ako at sabi ko hati kami. Pero imbes na matuwa siya, nagalit pa. Myra, ano yan? Ganyan karami? Parang hindi naman normal yan. Sinong magtitip ng ganyang kalaki? Alam mo, kung hindi ito kulto, baka sindikato to. May masama talaga akong kutob dito. Alam mo, imbes na matuwa ka, ganyan ka pa mag-isip. Blessing na nga to, ayaw mo pa? Bihira lang tayong magkaroon ng ganitong tip. Paano nga kung sindikato? Dinaan ka lang sa pera. Tapos baka madamay pa tayo. Grabe ka naman, sindikato agad. Hindi ba pwedeng baka negosyante lang siya? Pinagtatanggol mo pa talaga. Bakit? Type mo ba yung mokong na yon? Teka, wag mo sabing nagsiselos ka. Bakit naman ako magsiselos? Di hamak na mas gwapo ako dun, no? At saka, teka,
Bakit mo ba iniiba yung usapan? Umuwi na lang kaya tayo? Hoy Jake, maging professional ka nga. Maayos tayong pinapunta rito, kaya dapat maayos din tayong gaganap. Alam mong gipit ako eh, kailangan ko to. Kung gusto mong umuwi, hindi kita pipigilan. Tumahimik naman si Jake at bumuntong hininga na lang. Pagkatapos ng set, nagpaalam akong magbabanyo. At papasok pa lang ako sa ladies' room, muli kong nakita ang matanda. Naglakad siya papalapit sa akin at nagtama ulit ang mga mata namin. Anak, umalis ka na rito! Hindi ko siya pinansin, pero hinawakan niya ang kamay ko. At misteri, sa isang iglap, parang tumigil ang mundo. Nagbago ang paligid. Wala na ako sa hotel. Nasa kagubatan na ako. Makakapal ang mga puno, malalaki. At ang mga tao sa paligid, parang hindi na mga tao. May buntot, malalaking tainga, at kakaibang anyo. May parang mga higante at may kasing laki ng mga daga. Parang mga nilalang na nababasa ko lang sa alamat. At ang buwan, bilog na bilog, maputi at nagliliwanag. Pero nang binitiwan ng matanda ang kamay ko, sa isang iglap na naman, bumalik ako sa hotel. Normal ulit ang lahat at parang walang nangyari. Hindi ko alam, misteri, kung ano yung totoo. Pero nang tumingin ako sa matanda, muli siyang nagsalita. Iha, hindi lahat ng katotohanan ay nakikita ng mata. Maaari kang malinlang, lalo kung hindi ka mag-iingat. Ang kadilimang nakita mo, iyon ang totoo. Habang maaga pa, umalis na kayo. Hindi ko lubos maintindihan ang ibig niyang sabihin, misteri. Napatingin ako muli sa paligid, siniguradong hindi ako namamalikmata. Pagbaling ko ulit sa kinatatayuan ng matanda, wala na siya roon. Hinanap ko pa siya sa paligid, pero tila naglaho na lang siyang parang bula. Pagpasok ko sa banyo, agad akong naghilamos. Gusto ko kasing matauhan sa lahat ng nangyayari at nasasaksihan ko ngayong gabi. Mukhang tama nga si Jake. May kakaiba talaga sa lugar na to. Tapos na ang seremonya at nagsimula ng kumain ang mga bisita. May 4 na kanta pa kami bago tuluyang magpahinga at matapos ang aming performance. Sinabihan ko si Jake na kumain na kung gusto niya dahil ako mamaya na lang. Ganoon talaga po kasi ang nakasanayan ko, misteri. Hindi po ako makakanta ng maayos kapag busog. Jake, mauna ka nang kumain ha. Dating gawi, intayin na lang kita mamaya. Wala akong nagustuhan sa pagkain nila. Parang kakaiba yung mga putahe. Pati ba naman yung handa nila? Ang weirdo din. Tingnan mo, wala man lang kahit isang simpleng pansit. Meron naman pansit pero kulay itim tapos may mga dahon-dahon pa. Ano mo, hindi ka lang expose sa mga pagkaing mayaman. Balak mong gutumin yung sarili mo. Magno-noodles na lang ako. Buti na lang may dala ako. Lumapit naman ako sa buffet. Napahinto ako at napagtanto kong tama na naman si Jake. Magarbo ang handaan, oo. Pero halos wala akong makilalang putahe. Kahit mga sabaw nila, hindi ko matukoy kung anong klaseng luto. May mga tinapay at cake na mukhang masarap naman. Pero hindi naman kasi talaga ako mahilig. Hindi ko tuloy alam kung ano ang kakainin ko mamaya. Ilang saglit pa, lumapit sa akin si Ma'am Adora. Malaki ang ngiti niya at halatang kakatapos lang kumain. Iha, gusto kitang batiin.
Ang ganda-ganda ng pagkakanta mo sa kasal ng anak ko. Maraming salamat po, ma'am. Masaya po akong nagustuhan niyo. Alam mo, hindi lang kami ang natuwa sa'yo. Gustong-gusto ka rin ng pamangkin kong si Stefan. Salamat po. Nakakahiya nga po at ang laki ng tip na binigay niya. Akala ko nga po, yun na yung full payment niyo. Hindi, Iha. Ganoon talaga ang batang yun. Kapag may nagustuhan, ibibigay ang lahat para makuha. Okay po. Di sa kasal po niya. Sana ako ulit ang kunin niyang kakanta. Iha, hindi ka kakanta sa kasal niya. Ganun po ba? Ayos lang naman po. Marami naman po kasing magagaling na banda at singer. Naiintindihan ko po. Ang ibig kong sabihin, Iha, hindi ka kakanta sa kasal ni Stefan dahil ikaw mismo ang papakasalan niya. Ha? Ma'am, mapagbiro po pala kayo. Hindi ako nagbibiro, Iha. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, kapag may gusto si Stefan, makukuha niya. At gusto ka niya. Gustong gusto. Ako, ma'am, parang imposible naman po yata. Ang dami naman pong mas magaganda rito. At saka, hindi naman po talaga kami magkakilala. Bigla namang may sumingit sa usapan namin. At laking gulat ko nang marinig ko ang boses niya. Tama si tita. Gustong gusto ko ita, Myra. Gusto kong humingi ng pahintulot mo. Nais kitang makasama habang buhay. Wala akong ibang gustong marinig kundi ang tinig mo. Ikaw lang. Hindi ako nakasagot, Misteri. Seryoso ba sila? O pinaglalaruan lang ako? Sino ba naman ang maniniwala? Kasal? Ako? Ni hindi pa nga ako nagkaka-boyfriend at ni hindi ko nga alam ang buong pangalan ni Stefan. Kasal agad? Nagbiro na lamang ako at nagdahilan. Kayo po talaga. Muntik na po akong maniwala dun ha. Sige po, mauna na po ako. Hahanapin ko lang po si Jake. Myra, sandali lang. Yung binigay ko sa'yo, kinain mo na ba? Hindi pa po sir. Mamaya na lang po siguro pagkatapos ng kanta. Hindi pa naman po ako gutom eh. Sige po maiwan ko na kayo. Aaminin ko, Misteri. Kumabog talaga ng malala ang dibdib ko. Nailang na talaga ako sa mga pinagsasasabi nila. Gusto ko lang namang maging profesional sa trabaho. Pero iba na ang pakiramdam ko. Ang gusto ko na lang, matapos ang gabing ito at makauwi na agad. Hinanap ko si Jake pero hindi ko siya makita. Lumapit ako sa isang babae na tila usher. Maganda siya, parang nasa 20 pa lang. May nunal siya sa kaliwang bahagi ng kanyang labi. Excuse me, miss. Nakita mo ba yung kasama ko? Tumitig lang siya sa akin. Malamlam ang mga mata, pero blanco. Para siyang nakatingin sa kawalan, kahit alam mong sa'yo siya nakaharap. Tatanungin ko lang sana kung nakita mo yung kasama ko, yung tumutugtog kanina habang kumakanta ako. Umiling lang siya, tahimik at hindi nagsalita. Kaya tumango na lamang ako at nagpa siya na lang na magtanong sa iba. Lalakad na sana ako nang bigla niyang hawakan ang braso ko. Napatingin ako sa kanya na nagtataka. Nakatingin pa rin siya sa malayo pero bigla siyang nagsalita. Sabi sa akin ni tatay, huwag daw akong sasama. Pero sumama pa rin ako. Nagbilin din siya. Baliktarin ko daw ang damit ko para makalabas. Pero hindi ko nagawa. Ha? Miss, ako ba yung kausap mo? Huwag kang sasama. Huwag kang kakain. Damit mo, iyong baliktarin.
Napakunot ang noo ko. Natulala ako sa sinabi niya. Hindi ko maintindihan. Maya-maya, binitiwan na niya ang braso ko. Kaya naglakad na lang ako palayo. Bagamat may kaba sa dibdib. Lumabas ako ng lobby para hanapin si Jake. Malapit na uli ang sunod naming kanta at gusto ko na ring ikwento sa kanya ang lahat ng kakaibang nangyari. Ang pakiramdam ko, gustong gusto ko na talagang umuwi at alam kong sasang-ayon sa akin si Jake. At doon, nakita ko siya, papasok sa lobby. Tinawag ko agad ang pangalan niya. At ang mukha niya, mukhang gulat na gulat nang makita ako. Jake, saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap. Myra, hindi ako makalabas. Hindi ako makaalis sa hotel na to. Anong hindi makalabas? Kitang-kita kita, kakapasok mo lang. Kanina pa nga kita hinahanap eh. Okay ka lang ba? Halika, ipapakita ko sa'yo. Teka lang, ano ba? Kakanta pa tayo. Saglit lang, sandali lang to, promise. Babalik rin tayo. Wala na rin akong nagawa at sumama ako kay Jake at nagtungo kami sa malalaking pinto ng hotel. Pagbukas namin, sabay kaming humakbang palabas. Pero misteri, natulala ako. Paghakbang ko, nasa loob ulit kami ng hotel. Tila ba pumasok lang kaming muli kahit ang ginawa lang naman namin ay lumabas. Nagkatinginan kaming dalawa. Kapwa hindi makapaniwala. O diba sabi ko sa'yo, kanina pa ako nagpupumilit na lumabas. Myra, sa tingin ko, namamaligno tayo. Paano nangyari yun? Sinong may gawa nito? At bakit? Hindi ko rin alam, pero kailangan nating makaalis dito bago tuluyang matrap. Ang sabi ng mga magulang ko, may mga napapasama raw sa mga engkanto. Tapos hindi na nakakabalik kahit kailan. Nangangatog ako noon habang unti-unting nagsisink in sa utak ko ang lahat. Kaya pala ang daming kakatuwang nangyayari. Ang tanga-tanga ko, bakit hindi ko agad napagtanto yun? Yung matanda, Jake, nakita ko siya kanina. Binalaan niya ako. Sinabi niyang umalis daw ako rito. Pero hindi kasi ako naniwala eh. May binabanggit siya tungkol sa katotohanan at paglilinlang. Kailangan natin siyang mahanap. Siya lang ang makakatulong sa atin na makaalis rito. Tumango ako at nagdesisyon kaming hanapin ang matanda. Pero bago pa man kami makalayo, bigla naming nakasalubong si Stefan. Oh Myra, kanina pa kita hinahanap. Nais na namin marinig muli ang tinig mo. Sir, sige po. Babalik po ako maya-maya. Maya ayusin lang po kami ni Jake. Di ba po may 15 minutes pa naman bago kami kumanta ulit? Sige kung ganun, pero kumain muna kayo. Ikaw, pati na rin si Jake. Sigurado akong gutom na kayo. Hindi pa po kami gutom, sir. Okay lang po kami. Maya-maya naman ay lumapit si Ma'am Adora sa amin. Tama si Stefan. O ito, cake na gawa sa pinakamatamis na pulot. Hinaluan ng bagong pitas na iba't ibang prutas. Napakasarap nito, Myra. Siguradong magugustuhan mo. Pinakita ni Ma'am Adora ang hawak niyang maliit na cake. Mukhang masarap at aminado akong natakam ako. Pero biglang bumulong si Jake sa akin. May, wag na wag mong tatanggapin at wag na wag kang kakain. Kapag ginawa mo yun, lalo tayong hindi makakaalis dito. Nang marinig ko yun, nagpanggap na lang ako na hindi talaga gutom. Ma'am, sir, pasensya na po talaga. Mukhang napakasarap po niyan pero hindi ko pa makakain sa ngayon eh. Don't worry, mamaya po kakainin ko to. Uubusin ko pa nga. Pero tatapusin ko lang po muna yung mga kanta. Napangiti naman sila sa akin. Pero kakaiba na ang ngiti nila. Parang ngiting may tinatago.
Tumango sila na tila ba pinapayagan na kaming umalis. Pero sa likod ng mga mata nila, may kung anong nagbabadya. Pagbalik namin sa hall, naghiwalay muna kami ni Jake para hanapin ang matanda. Nag-ikot-ikot ako, pero wala. Wala ni anino niya. Para bang kung kailan mo siya kailangan, saka siya hindi makita. Ilang minuto lang ang lumipas at nakita kong humahangos na papunta sa akin si Jake at hingal na hingal. Tila pareho kami ng kinahinatnan. Wala, hindi ko siya makita kahit saan. Ako nga rin hindi ko rin siya makita. Paano yan? Malapit nang magsimula ang susunod naming set. Umaasa na lang ako na mali kami ng hinala. Na baka hindi naman totoo, na baka makalabas pa rin kami ng ligtas. Pero naputo lang dasal ko nang biglang umakyat sa harap ng entablado si Stefan. Kinuha niya ang mikropono at nagsalita. Mga kaibigan, nais kong batiin ang bagong kasal. Lubos kaming maligaya sa pag-iisang dibdib nila. Isang hakbang para lalo pang mapalakas ang ating lahi. At ikinagagalak ko ring ibahagi sa inyo na magkakaroon muli ng kasalan bukas habang bilog pa rin ang buwan. Oo, Myra, halika na mahal. Papasayahin kita. Nagpalakpakan ng mga bisita. Pero bigla na lang huminto sa pagsasalita si Stefan at mula nga sa entablado, tumingin siya diretsyo sa kung saan ang kinaroroonan ko. Sunod-sunod, isa-isang tumingin ang mga bisita sa direksyon namin. May mga taong nagsimulang lumapit sa amin. At ang unang pumasok sa isip ko ay tumakbo. Jake, tara! Takbo! Nagmadali kaming tumakbo papunta sa lobby. Doon, napansin ko ang isang malaking lamesa sa may reception. Hinata ko si Jake at nagtago kami sa ilalim nito. Tahimik kaming nakiramdam. Narinig namin ang mga yabag na papalapit hanggang sa marinig namin ang boses ni Ma'am Adora. Myra Iha, wala ka nang mapupuntahan. Hindi lang si Stefan ang may gustong manatili ka rito. Lahat kami nabighani sa boses mo. Mas magiging masaya ka kung mananatili ka. Lahat ng kailangan mo nandito na. Sobra-sobra pa. Nagkatinginan kami ni Jake. Ramdam kong hindi na talaga kami papakawalan ng mga taong ito. Pero ang tanong, anong klaseng mahika ang ginamit nila sa lugar na to para hindi kami makaalis? Sabi ko sa iyo kakaiba tong lugar na to. Naengkanto tayo. Kanina sabi mo kulto o sindikato. Ngayon naman, engkanto. Ngayon sigurado na ako. Naengkanto nga tayo. Wala namang kulto o sindikato na kayang ikulong tayo sa ganitong paraan. Pero paano tayo makakatakas dito? Anong mangyayari sa atin? Paano na yung pamilya ko? Hindi ko rin alam. Pero ang sabi ng mga matatanda, huwag kang tatanggap ng alay. Wala naman akong kinain kahit isang subo. Kung ganun, may pag-asa pa tayong makaalis? Hindi ko rin alam Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na makuha ka nila. Lalo na niyang Stefan na yan. Teka, parang may naalala ko sa sinabi mo tungkol sa pagkain sa mga alok nila. Anong ibig mong sabihin? Yung babae kanina. May sinabi siya sa akin. Ano nga ba yun? Huwag tatanggap, huwag sasama. Tapos, may bilin daw sa kanya na hindi niya nasunod May kinalaman sa suot niya. At lalo naman kaming nataranta nang marinig namin muli ang boses ni Ma'am Adora. Myra, kahit saan ka magtago, mahanap ka namin.
Dito ka lang. Ako nga harap sa kanila. Pag sumenyas ako, tumakbo ka na ha. Ano? Ang dami-dami nila. Paano mo naman sila kakayanin? Kahit marami sila, basta makaligtas ka lang. Kahit baligtarin pa nila ang katawan ko, hindi ako papayag na makuha ka nila. Pag sinabi kong takbo, takbo ha. Baligtarin? Tama! Jake! Naalala ko na! Ang sabi ng babae, ang bilin sa kanya, baligtarin ang suot niya para makabalik siya. Kailangan nating baligtarin yung suot natin. Ngayon na! Ano? As in ngayon na? Oo! Ngayon na! Walang pag-aatubili. Naghubad ako ng pang-itaas at sinuot ito ng pabaligtad kahit hindi ko sigurado kung gagana ang inisip ko. Hindi ko na inintindi ang paligid. Napansin kong tulala si Jake habang nakatingin sa akin. Bahagya ko siyang tinapik sa pisngi. Anong hinihintay mo? Dalian mo na! Oo, sige. At misteryo, pagkabihis na pagkabihis naming dalawa, pagkabaligtad namin ang damit, biglang nagbago ang paligid. Ang maliwanag na chandelier at mararangyang ilaw ay naging mga malalaking punong kahoy. Dumilim ang paligid, napalibutan kami ng makakapal na kakahuyan. At ang reception desk na pinagtataguan namin ay isa na ngayong malaking bato. Napabalikwas kami sa pagkagulat. Ito yung sinasabi ng matanda sa akin. Minsan, may nakikita ang mga mata na panlilinlang lang. Minsan, sa kadiliman naroon ang katotohanan. Ito yung totoo. Yung hotel ang hindi. Paglingon namin sa paligid, nakita namin ang iba't ibang nilalang. May mga higanteng tao, mga maliliit na mukhang duwende, at sa gitna, mga tikbalang, mga taong kabayo. Hindi ko alam kung sino-sino sila. Pero may isang sigurado ako, yung magkatabing tikbalang na malapit sa amin ay walang iba kundi si Ma'am Adora at si Stefan. Nakatitig lamang sila sa amin at parang may mga sinasabi. Hinila ko naman si Jake at tumakbo kami palayo. Pero sa laki ng kakahuyan, hindi namin alam kung saan tutungo. Hanggang sa may narinig kaming boses. Pamilyar, malayo, pero parang malapit. Wala siya ron, pero parang nandun din. Myra! Jake! Gising! Gising! Pakinggan niyo ang boses ko! Sa akin lang kayo makinig! Sundan niyo ang boses ko! Bumalik kayo rito! Misteri, ang matandang lalaki na nakita ko roon, siya yung nagsasalita. Nagkatinginan kaming dalawa ni Jake at sabay kaming nagkaintindihan na dapat nga ay sundan namin ang boses. Habang tumatakbo kami papalapit sa boses, ay bigla na lang kaming nakakita ng liwanag. At bigla akong dumilat. Para akong galing sa isang mahabang bangungot. Napabalikwas ako ng upo at katabi ko si Jake. Parang kakagising lang din niya. Nasa isang kubo kami. Maraming bote ang nagkalat. May usok sa paligid at may mga taong nakatingin sa amin. Nakilala ko agad ang matandang lalaki. Mayroon ding isang batang lalaki sa tabi niya at isang matandang babaeng malungkot ang muka. Mabuti na lang at nakabalik pa kayo! Paano po kami napunta rito? Ate, nakita ko po kayong nakahiga sa gitna ng gubat. Kaya tinawag ko po si Manong Edgar. Isa po siyang albularyo dito sa amin. Dinala po namin kayo dito kasi wala kayong malay eh. Ito po yung mga gamit nyo.
Pasensya na po kayo. Tinignan po namin para malaman namin kung anong pangalan nyo at taga saan kayo. Tama po ba ang hinala namin na naengkanto kami? Tama ka! Mabuti at napagtanto nyo. Nakita nga kayo na walang malay, pero katawan nyo lang ang nandito. Ang kaluluwa nyo naiwan sa lugar ng mga engkanto. Mabuti at hindi kayo kumain ng mga inaalok nila. Ang totoo po niyan, nagkataon lang po talaga nung una. Wala lang talaga kaming pagkakataong kumain. At saka kakaiba kasi yung mga pagkain nila. Ate, paano po ba kayo napunta ron? Bakit po kayo nasa gubat? May nag-alok sa akin ng trabaho. Kakanta raw sa kasal. Ito, kaya bumiyahe kami ni Jake mula Maynila. Pagdating namin sa bayan, may sumundo sa amin at dinala kami sa isang malaking hotel. Hindi naman namin alam na nasa gubat lang pala yun. Malamang sa bayan pa lang, naengkanto na kayo. At sila mismo ang nagdala sa inyo sa lugar nila. Nabighani sila sa boses mo, kaya gusto ka nilang angkinin. Mabuti na lang at nakalabas kayo. Pinilit kong kontakin kayo, pero sadyang malakas sila, kaya hindi ako makapasok ng lubos. Kaya po pala pag nakikita ko kayo, bigla kayong nawawala. Salamat po talaga sa inyo. Kasama niyo rin po ba yung babaeng binanggit ni Myra? Yung nagsabi sa amin ng mga clue kung paano kami makakatakas? Oo, tama. Yung babaeng may nunal sa bibig. Nagkatinginan naman ang tatlo at biglang naluha ang matandang babae. Anak ko iyon, si Maria. Kung ganoon, nakita niyo nga si Maria. Ang anak nitong si Marta at ang ate ni Bok. 5 taon na siyang wala. Nakuha rin siya ng mga maligno. Natagpuan namin ang katawan niya sa gubat kung saan nakita rin kayo. Sinubukan naming bawiin siya, pero hindi kami nagtagumpay. Humina ng humina ang katawan niya hanggang sa tuluyan na siyang namaalam. Ang ibig sabihin nun, sumama na talaga siya sa mga engkanto. Ano ang lagay ng anak ko roon? Ayos naman po siya, pero parang may pagkabalisa. Parang medyo wala sa sarili. Pero nabanggit niya po sa akin yung mga babala sa kanya. Kung hindi po dahil sa kanya, hindi po kami makakalabas doon. Ang anak ko, kawawa naman siya roon. Mag-isa lang siya. Kailangan mo na lang tanggapin iyon, Marta. Wala na talaga tayong magagawa. Opo, Nay. Para matahimik na rin po si Ate Maria. Nalungkot kami sa aming narinig. Pero kahit papano, nagpasalamat pa rin kami dahil nakaligtas kami. Matapos ang lahat ng aming naranasan at nalaman, lubos kaming nagpasalamat sa mga tumulong sa amin. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi, pero ang sabi nila, masaya na sila na nakatulong. Dumating ang araw ng pagluwas namin pabalik ng Maynila. Sinamahan nila kami hanggang sa sakayan upang makasiguro na hindi na kami muling malilinlang. Habang nasa bus kami ni Jake, napansin kong tahimik siya at nakatingin lang sa malayo. Jake, may problema ba? Bakit parang ang tahimik mo? Wala naman. Napapaisip lang ako sa nangyari sa atin. Hindi pa rin ako makapaniwala eh. Oo nga eh. Sorry kung hindi kita pinakinggan nung una. Nadamay ka patuloy. Ayos lang, ano ka ba? Alam mo, kung hindi ako sumama sa'yo para samahan ka, tapos hindi ka nakabalik, siguro habang buhay ko yung pagsisisihan.
Ako nga yung nahihiya sa'yo eh. Munti ka pang mapahamak dahil sa akin. Pero mabuti na lang talaga no, sinunod natin yung babae. Oo nga, mabuti na lang talaga. Pero kung sakaling mapahamak ako, ayos lang. Sulit na rin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi nalaman kong sexy ka pala. Aba, sira ulo ka talaga? Aray! Ang lakas naman ng batok mo! Biro lang naman eh! At dito na po nagtatapos ang aking kwento, Misteri. Matapos po ang tagpong yon, ilang buwan lang ang lumipas at naging magkasintahan kami ni Jake. Kahit papaano, kahit may takot pa rin ako sa pagtanggap ng mga bagong racket sa mga events, siya po ang naging lakas ng loob ko. Hanggat kasama ko siya, alam kong malalampasan namin ang lahat. Sa ngayon po, Misteri, ay kasalukuyan kaming nagtatrabaho sa Dubai. Pero malapit na rin po kaming umuwi dahil nais naming makasama ang aming pamilya. Balak naming magtayo ng sarili naming bar kapag nakapag-ipon pa kami para hindi na namin kailangang lumayo pa sa mga mahal namin sa buhay. Hanggang dito na lamang po, Misteri, at sana po ay nagustuhan nyo ang kakaibang kwento ng aking buhay.